Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng pandan chiffon cake. Handa na ba kayo? Ang mga kailangan natin ay egg white 6 na piraso, cream of tartar 1/2 teaspoon, sugar 75 grams, egg yolk 6 na piraso, mantika 1/2 cup, fresh milk 1/2 cup, asin 1/2 teaspoon, baking powder 1 tablespoon, pandan flavor 2 teaspoon, green food color 1/2 teaspoon, cake flour 150 grams at asukal na 75 grams. Ilagay na natin ang itlog, gatas at mantika. Atin munang haluin ng kaunti, baking powder, asin, asukal, green food color, pandan flavor. Haluin lamang natin ito ng kaunti. At atin nang ilagay ang cake flour. Sa paglalagay nga po pala ng cake flour ay kailangan po natin itong salain para po maiwasan ng pamumuo or malesen po yung mga buo-buo niya. Pagkatapos naman po ay atin na nga po itong haluin. Yan, kapag hinalo nga po pala natin ito ay kailangan po yung wala na po siyang buo-buo at yung puro na po talaga siya. Okay, dogs? At para na rin po matunaw din po ang ating asin na inilagay. At kapag puro na po ito, yan, ito na po ang kanyang itsura. Okay na po ito mga ka-bakers, kaya naman po sa ating mixer, maglagay na po tayo ng ating mantika at ng cream of tartar. At syempre, atin na po itong paandarin. Yan, paandarin lamang po natin ito ng dahan-dahan. At hanggang nga po pala sa umalsa na po ito ng kaunti. At dahil umaalsa na po, ay atin na pong ilagay ang ating asukal. Yan. At pwede na rin naman pong patayin muna ang mixer kapag po nahirapan kayong lilagay ang asukal at saka niyo po ulit siya paandarin. At syempre, kailangan lamang po na ito po ay maging maputi na at yung makinis na po talaga siya bago po natin ito patayin. Yung para pong fluffy na siya yan, tsaka po maputi. Ayan, kapag ganito na po siya mga ka-bakers, na maputi at makinis na po siya, at para na po siyang clouds, okay na po ito at atin na pong patayin ng ating mixer. Atin na po siyang ilipat sa ating unang minix, at syempre atin lang po siyang dahan-dahanin sa paglilipat nito. At syempre naman, pagkatapos natin itong malipat, atin na itong haluin ng haluin. Sa paghahalo nga po pala nito, ay atin na din pong dahan-dahanin. At kailangan nga po pala ay isang direksyon lamang ang ating paghahalo dito. Okay, dogs? Syempre po, ang kailangan nga po pala ay wala na pong white, kundi green na po talaga siya lahat. At just take your time lamang po mga ka-bakers. Pagkatapos ay kukuha po tayo ng ating lalagyan. Kung wala naman po kayong ganitong lalagyan ay okay lang naman po yung plain na bilog lamang po na lalagyan ng normal na cake. Syempre, atin na pong itatransfer ang ating cake. Pagkatapos naman po nito ay atin po siyang papantayin para po hindi po umiyak yung kakain. Anyways nga po pala, ako din po yung kakain nito mga ka-bakers. Hindi naman po ganun. Eto na nga. So, atin na nga po siyang transfer at saka atin na po siyang simutin para po mas malaki po ang ating cake. Sa atin pong rubber spatula ay maglalagay po tayo ng mantika sa dulo nito at saka po tayo maglalagay ng parang biyak sa ating cake. Yan. Meron nga po pala yung mantika. Huwag po natin kalimutan lagyan bago po tayo maglagay ng biyak dyan. Kasi po pag walang mantika hindi po masyadong nagiging obvious yung biyak. Kaya atin na po siyang taktakin at ready na nga po ito para sa ating oven. Ang oven temperature po natin dito ay 170 sa taas, 200 sa baba at ang baking time ay 50 to 60 minutes. At after 50 to 60 minutes ay luto na nga po ang ating pandan chiffon cake or pandan chiffon cake na napaka-cutesy at atin po muna itong palamigin. Ayan. At eto na nga po siya kapag malamig na mga ka-bakers. Sobrang cute niya po talaga at ang laki niya po talaga mga ka-bakers. Atin na po itong tatanggalin sa ating molde at atin lang po siyang hilain pataas. Pero bago po yung nakita po natin na atin po siyang parang pinisil-pisil palayo dun sa molde para po mawala po yung chiffon or yung cake. Next naman, ang atin naman pong gagawin ay same lamang po sa unang ginawa natin kanina para po matanggal po yung ilalim ng
lalagyan ng ating cake. Pero yan po muna, atin po munang i-flex ang ating pandan chiffon cake na napaka-fluffy at sobrang taba-ching-ching po talaga nito mga ka-bakers. Sobrang fluffy at ang taba po talaga nito. Ang sarap po talaga niyang kainin. So, eto na nga po na atin na po siyang ipisil-pisil ng bahagya sa ilalim. At pagkatapos naman atin po siyang ibabaliktad at atin lang po siyang ayusin ng dahan-dahan. Kapag hindi pa po siya natatanggal, wag po atin itong pilitin. Atin lang po siyang ipisil ng kaunti. At syempre, eto na nga po talaga mga ka-bakers ang ating finished product. Tignan nyo naman po kung gaano po siya ka-cutesy at naka-video pa lang po talaga, nakakatakam na po talaga siya. O di po ba napakabongga naman talaga nito mga ka-bakers at talaga namang yakang-yaka talaga natin ito or kayang-kaya talaga nating gawin. O, di po ba napaka-cute? At higit sa lahat, yung tipong hindi mo na kailangan bumili. Kasi naman, alam mo naman na kaya mo. Mga ka-bakers, wag na po kayong magdalawang isip at gawin nyo na nga rin po ito, lalo na po kung meron po kayong free time. Alrighty? Aasahan ko po yan. At kung eto naman po ay inyong ipangnenegosyo, abay napaka-worth it po talaga nito dahil sobra po talaga itong mabenta. So, eto na nga, atin na nga po itong in-slice at makikita na natin ang kanyang loob na napaka-fluffy naman po talaga. At 10-10 po talaga ito sa fluffiness at saka sa sarap mga ka-bakers. So, hindi po natatapos dyan dahil tignan nyo naman po kung gaano po siya kaganda. Hindi nga lang po siya mabigyan masyado ng hustisya ng ating camera, pero no worries po mga ka-bakers dahil sobrang yummy po talaga nito. At syempre, abay, nangunguna talaga ako sa mga tikiman. Alam niyo naman yan na expert talaga ako sa tikiman yan mga ka-bakers. Abay, uy! Basta po talaga ang rate ko dito ay 10-10, pero pag kayo po ang gumawa nito or ginawa nyo rin po ito, by 100 na po talagang i-rate ko agad kahit hindi ko pa po natitikman. Okay? Ang mahalaga po kasi niyan ay tayo ay yung nagko-continue lamang tayo sa pag-grow. Yun naman po ang mahalaga, di ba? We have to grow at hindi dapat tayo sumusuko sa ating problema. At dahil dyan, 1,000 over 10 na po ang score ko sa inyo. Eto na nga po ang ating food for the soul ngayon. Juan 14 verse 1. Huwag mabagabag ang inyong kalooban, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Amen, amen, amen. Palagi lamang po tayong sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo dahil hindi niya tayo pababayaan at hindi niya tayo i-disappoint. Kailangan lamang nating unang-una magtiwala sa Kanya manalig, maghintay sa Kanyang tamang oras dahil hindi lahat ng bagay ay instant. Minsan, kung ano pa yung instant, yun pa yung ikakapahamak natin. Kaya naman, maghintay lamang tayo dahil hindi naman mabagal ang Panginoon, kundi siya ay perfect. Yung timing niya ay mahalaga at yung timing niya ay perfect. Minsan tayo lang kasi yung tipong apurado, nasanay tayo sa instant. Pero anyways nga po pala mga ka-bakers, yun na nga po, no? Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong suporta. At malapit na nga po tayo mag 700,000 subscribers. 700, maraming salamat po. Na-appreciate po namin kayong lahat. Please, stay safe. Hanggang dito na nga lang po muna. Paalam muna. Take care at higit sa lahat ay God bless.